Welcome to Sola Scriptura Christian Church, a church located at the heart of Manila, the Philippine capital, that is firmly holding to the Reformed faith, adhering only to what the Scriptures teach, to train and equip members for the fulfillment of the Great Commission. Magandang gabi po sa ating lahat. Makibukas po tayo sa Roma chapter 7. Tinatalakay po rin po natin yung chapter 7 po ng Romans. Dito na po tayo sa verse 7 hanggang 13. Ibig sabihin nito, ang kautusan ay masama, hindi. Kaya lamang kundi dahil sa kautusan ay hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sana nalaman kung paano paglasaan at pag-aari ng iba kung hindi sinabi ng kautusan. Huwag mong paglasaan ang pag-aari ng iba. Ngunit dahil sa utos, ang loob ko'y pinungkaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Noong una, namuhay ako ng walang kautusan. Subalit, nung dumating ang utos, nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Utos na dapat sana'y magdulot sa akin ng buhay, ay siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. Sapagkat, pinasangkapan ng kasalanan ang utos upang ako'y dayain. At sa gayon ay napatay na ako ng kasalanan. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ang ibig bang sabihin nito ay nagdulot sa akin ng kamatayan at mabuting bagay? Hindi. Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuting bagay. Nangyari ito upang ipakita kung ano nga ang kasalanan at upang mahayag sa pamamagitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. Salamat po. So, dito po sa bahaging ito ng chapter 7 ay pagkatapos po ni Pablo na sabihin na ang Kristiyano ay namatay na sa kautusan at buhay na ngayon dahil kay Kristo, nangangahulugan po iyon na nasa ilalim na tayo ng grace, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo o ng kanya mismong lordship, ng pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo. Therefore, we have to bear fruits. Sabi doon sa verse 4 ng chapter 7, sabi dito, gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. At ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa. Yung pagiging isa pala ng isang Kristiyano, isang na-born again, mayroong commercial. Yung pagiging isa kay Kristo ng isang born again ay hindi po ito nangangahulugan na natatapos doon. Yung ating kaugnayan kay Kristo, yung ating pagiging Kristiyano, yung ating pagiging born again, kundi kailangan ay makita yung resulta nito sa buhay natin. Yun yung mabuting gawa na binabanggit ito doon sa Ephesians chapter 2, no? Na tayo, pinanukala ng Diyos tayo na bago pa likhain ng sanlibutan, pinanukala na niya na tayo ay kanyang ililigtas at kasama doon yung mga mabuting gawa sa pagliligtas sa atin. Na yung pagliligtas sa atin, kailangan ay magbunga ito ng mabubuting gawa. At yung mabubuting gawa na yon ay hindi yun resulta ng pagsunod sa kautusan, kundi ito yung resulta ng grasya ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin na nagbibigay sa atin ng kakayahan na gawin ang kanyang kalooban at kung paanong i-imitate siya mismo yung kanyang karakter, yung katangian ni Jesus Christ, makita sa ating buhay. Sabi nga ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Yun yung encouragement niya sa mga Kristiyano. So, tayo rin naman bilang mga mananampalataya, ini-encourage tayo ng salita ng Diyos na hindi lamang natapos doon sa ating pagiging born again, na-convert tayo, naligtas tayo pala, na-save tayo, tapos na doon yung ating wala na tayong ibang gagawin.
ang ganong kaisipan, kapag ka inisip mo na ikaw ay naborn again na, naligtas ka na, save ka na, at wala ka nang gagawin, ay mali at hindi biblical, sapagkat ito ay katuruan ng mga hyper grace na nag-adherent. Nandiyan yung si Joseph Prince, kung kilala ninyo siya, nagtuturo siya ng hyper grace na hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti as long as ikaw ay saved. At nandyan din si Amy Domingo. Sila ay mga antinomian sila. Nabanggit ko na po noong nakaraan na yung antinomian, ang ibig sabihin nito ay hindi na sila sumusunod sa law, against nomian, nomos, o yung law. Hindi na po sila sumusunod sa law. At hindi sila naniniwala doon ng isang Kristiyano kasi nawawalan nila ng saysay yung ginawa ni Kristo sa krus. So, ganun ang kanilang interpretasyon doon sa grace ng Panginoon, ang pagliligtas ng Panginoon. Mayroong mga nagsasabi rin na once lang ang repentance. When we receive Christ Jesus, sabi nila, wala nang kasabay nung pananampalataya kay Kristo yung repentance. Kung paano kayo nananampalataya kay Kristo, sabi nila, isang beses lang, ganun din, kasabay nun yung pagsisisi mo na yung kasalanan at hindi na paulit-ulit. Pero, paano yung mga pagkakataon na tayo nakakagawa pa ng kasalanan? Hindi na natin pagsisisihan. Yung pagsisisi o yung repentance, daily repentance, ito ay lifestyle ng isang Kristiyano. Para makita talaga na siya talaga ay mayroong hatred na sa dati niyang buhay, na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ang isang genuine believers ay siyempre he hate those things that God hates, and he love those things that God loves. Kinamumuhian ng isang tunay na Kristiyano yung mga bagay na kinamumuhian ng Diyos, at kanyang minamahal yung mga bagay na iniibig ng Diyos. Kaya yung ating dating pagkatao, of course, ito ay bumabalik, no? At yung dating pagkatao natin yon, na nung panahon na tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kinamumuhay ng Diyos, at ito ay kaparo-paro sa Diyos. So paano ngayon na Kristiyano ka na, tapos you're just letting yourself na mag-commit ng kasalanan, at okay na lang, okay naman kasi iligtas na ako, diba? Nabanggit ko nung nakaraan na ang isang alagad ng Panginoong Jesucristo, ang isang Kristiyano, hindi lang siya naging Kristiyano, kundi siya ay alagad ng Panginoong Jesucristo. Magkasama yon. Mayroon akong nabasang article, sabi dito, sa Panginoong Hesus, noon ang tawag sa kaligtasan ay tawag sa pagiging alagad. Ibig sabihin, pag naligtas ka, matik, alagad ka ng Panginoong Jesucristo. Tagasunod ka niya, at ano yung susundin mo? Yung kanyang mga kalooban, yung kanyang mga gustong ipagawa sa atin bilang Kristiyano. Tayo ay mamuhay na may kabanalan, no? Tayo ay may mamuhay na naaayon sa will ng Diyos. So, hindi po sila magkahiwalay yung pagiging alagad. Pero ngayon, pinaghihiwalay po yun ng mga churches. Okay, born again na to. Tumanggap ka na sa Panginoon, Kristiyano ka na. Yung lalo na po yung sumunod sa sinner's prayer. Sumunod ka sa aking panalangin. Pagkatapos noon, okay, tinanggap mo ng Panginoon sa Kristo, ligtas ka na. Yung mga pumunta doon sa unahan ng church, sa pag-altar call ng pastor, pinataas yung kamay, tapos pinanalangin ng pastor, pinasunod sa panalangin, sinner's prayer. Pagkatapos nun, okay, mayroon 5 tayong mga kapatid, bagong kapatid kay Kristo na tumanggap sa Panginoon, sila Kristiyano ngayon. So, tuwan-tuwa naman siya kasi Kristiyano na ako. Okay, paglabas ng church, balik siya sa dating ginagawa. Walang good works, walang fruit ng faith. Fruitless yung faith niya. Pero sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay, no? At napakahalaga po ng good works kasi ito'y tanda ng atin pong pagiging alagad ng Panginoong Jesucristo.
Tanda ito na ating pagiging alagad ng Panginoong Kristo. So one of the evidence of being a genuine believer is that we begin to hate sin, as yung binabanggit ko po kanina, and then we begin to love everything that God loves. So ito po yung conforming sa will ng Panginoong Kristo. And then we should bear fruits, ito yung good works, pero hindi po yung nangangahulugan yung good works na yun ay dahil sa pagsunod natin sa kautusan. Kasi tayo ay patay na sa kautusan. Ano? Ngayon, bakit hindi inaano ni Pablo, tinuturo na yung kautusan ay dapat sundin pa? Kasi walang ibang naging mabuting dulot ito o epekto sa mga Kristiyano. At hindi po ito naging daan para ang tao ay lalong mapalapit sa Diyos. No? Ang kautusan. Yung ating good works ay hindi bunga ng pagsunod sa kautusan, kundi bunga ng pagsunod at pagtitiwala, pananampalataya sa righteousness ni Christ na natapos niya doon sa krus, no? Yung kanyang finished work. So ngayon, sabi dito sa verse 7, ang ibig sabihin ba nito ay ang kautusan ay masama? Sabi ni Pablo, hindi. So, hindi masama yung kautusan, yung law. Kaya lamang, kundi dahil sa kautusan ay hindi ko sanang malalaman kung ano ang kasalanan. Hindi ko sanang malalaman kung paano pagnasaan ang pag-aari ng iba. Kung hindi sinabi ng kautusan, huwag mong pagnasaan ang pag-aari ng iba. So, hindi masasabi na pagnanasa sa pag-aari ng iba o ano ba tawag dito, pag-imbot? Tama ba yung term? Kung walang batas na nagsasabi na masama pag-iimbot. Doon sa law ni Moses, ay sinasabi doon, nakadetalye doon na huwag mong pag-iimbutan o pagnasaan ng pag-aari ng iba, hindi mo pag-aari. Ibig sabihin na hayag na noon, nung wala pang law, ay okay lang na gumawa ka ng mga ganong bagay. No? Although, mayroon pong natural law talaga at mayroong conscience ang tao na nasa puso natin ito. At minsan, nung wala pang law, pwedeng pumatay. Diba? Okay lang na pumatay kapag medyo naagrabyado ka doon sa isang tao at nagalit ka, may kasalanan siya sa akin, papatayin ko siya. Madali lang pumatay, no? Although alam nila sa sarili nila, sa kanilang budhi, na masama ang pumatay, mayroon silang konsensya. Pero hindi ganoon nagiging kabigat kasi nung dumating ang law, ay sinabi sa law na ang pagpatay ay kasalanan. Lalong nahayag na yung kasalanan na yun pala, ay yung ginawa niyang yun pala ay kasalanan. So yung law ang nag-expose ng sinfulness ng tao. Ano po? Pero sabi ni Pablo, hindi masama yung law. Hindi siya masama. Kaya lamang, actually mabuti yung law. Mabuti ang layunin ng law. Kasi bakit? Dahil ang law ay galing sa Diyos na mabuti. Kung mabuti ang Diyos, hindi lang siya mabuti, righteous siya, therefore, yung lahat ng magagaling sa kanya mabuti rin. Kaya ang law ay galing sa Diyos, and therefore yung law ay mabuti. Kaya lang, yung kabutihan ng law ay dahil galing ito sa pinakang standard ng kabutihan, ay hindi ito kayang pantayan o hindi ito kayang abutin ng mga makasalanan. Kasi yung tao, kahit na ano po yung gawin natin na pagiging mabuti, ay na-expose lamang yung ating inability. Kasi yun yung nature natin. Hindi problema yung law, walang problema yung law, ang may problema ay tayo, yung tao. Dahil sa ating nature, na hindi natin kayang abutin yung pamantayan ng Diyos na banal, na righteous. No? Kahit na anong pagsisikap ng tao. Kaya nga, sa pagsisikap ng tao, lalo lang na-expose ang inability natin na sundin ang kautusan.
ang kawalan natin ng kakayahan sundin ang kautusan. Sabi sa verse 10, at ako'y namatay na. Hindi. At ako'y namatay. Ang utos na dapat sana'y magdudulot sa akin ng buhay ay siyang nagdulot sa akin ng kamatayan. So, grabe, no? Yung kautusan. Ito'y mabuti, pero ito'y nagdulot ng kamatayan kay Pablo. Pinapakita lamang po dito na kapag ka mayroong batas, ay mayroong parusa once you disobey the law, once you violated, once you have committed offenses sa law na nalabag mo yung kautusan. Katulad ng panahon ni Marcos, diba? Nag-implement siya ng batas na yung silya elektrika. Kapag ka mayroon kang karumaldumal na krimen na nagawa, ay silya elektrika ka. So, yun yung parusa, yung punishment na inilalapat ng batas sa tao. Kaya, yung punishment na yon ay nagdudulot ng kamatayan. At lalo na sa atin na mga may minanang kasalanan kay Adan. Ang parusa ng atin pong kasalanan ay kamatayan, kaparusahan sa hell. So, dahil nilabag ng tao at hindi siya nakaabot dun sa pamantayan ng Diyos, lahat ay nagkasala, and therefore yung parusa talaga ay kamatayan, sabi sa Romans chapter 6:23. No? Kaya bagaman mabuti ang kautusan, ito naman ay dahil sa napakataas ng pamantayan nito, ng re-require nito, ay hindi ito naabot ng taong makasalanan. Kaya nga yung ating pang mga righteousness, mga mabuting gawa natin ay mistulang basahan sa harapan ng Diyos. At sa sobrang taas ng pamantayan ng Diyos na ito, ay may expose talaga ang kahit anumang nakatago. May expose. Ito yung glory ng Panginoon at the same time. Ano po? Na once na lumapit ka sa Kanya, ay makikita mo yung iyong pagiging sobrang makasalanan. At yung glory ng Diyos ang mahayag sa iyo. Kagaya ng binabanggit po ni Isaiah sa chapter 6 ng Isaiah. Nung makita niya ang Panginoon, anong sinambit po niya? Banal ang Diyos. At na-realize sa sarili niya na ako'y makasalanan. Sabi ni Isaiah. Nakita niya doon na yung pahayag ng mga anghel, yung kanilang pagsasabi tugpuri sa Panginoon, Holy, Holy, Holy. At ang beses na binanggit ng mga anghel. At ito'y patunay ng kabanalan at kadakilaan ng Panginoon na walang kapantay ang kanyang kaluwalhatian, na siya ay banal. At yung kanyang glory, yung kanyang righteousness, siya na pinakamataas sa lahat, pinakamakapangyarihan sa lahat, sovereign God na nakaluklok doon sa kanyang trono. Nakita ni Isaiah, ang Diyos ay banal at ako'y makasalanan. The more we approach the light, the more the darkness o yung sinfulness natin ay expose. The more na tayo lumalapit sa Panginoon, ay nakikita natin yung katotohanan na ang Diyos ay banal, makapangyarihan siya, matuwid, at nakikita natin na yung ating sarili ay hindi pwedeng pantayan ng Diyos. Na tayo'y makasalanan. Kaya nga ang ating pong problema ay hindi yung law, kaya yung sisisihan natin yung law na kung bakit hindi natin nasunod. Kasi hindi pwedeng ibaba ng Diyos ang kanyang standard sa standard nating tao. Otherwise, hindi na siya magiging Diyos. Magsisis siya sa pagiging Diyos niya. Talagang mataas ang pamantayan po ng Diyos ng pagiging banal. Ang kanyang pagiging banal, ito ay walang kapintasan, wala siyang kahinaan, no? Kaya hindi siya pwedeng ikumpara sa tao, hindi siya pwedeng i-compare sa kanino man. So mayroong katanungan, ilang katanungan na sagutin natin. Is the law sin? Kasalanan ba yung law? Is the law evil and unjust?
Is the law the reason that people go to hell? Actually, hindi yung law ang dahilan kung bakit napupunta sa impyerno ang tao, kundi yung kasalanan ng tao, nating lahat. Kasi sinuway natin yung standard ng Diyos, yung kanyang righteousness, at nilabag natin yung kanyang kautusan. At mayroong mga nagsasabi po na ang Diyos ay holy, pero siya ay gumagawa ng evil, no? Holy siya, pero siya ay gumagawa ng evil. Napaka-illogical nung nakaisipan na yon. Kung ang Diyos ay holy, hindi siya, at the same time siya ay righteous, and therefore hindi sa kanya magmumula ang anumang evil things. Hindi magmumula sa Diyos ang anumang evil things. At hindi po niya nilikha ang evil. Si Satan, hindi niya nilikha. Kasi si Satan mismo, siya ay nagrebelde, no, nag-aklase sa Diyos. Siya mismo ang dapat sisihin dun sa kanyang ginawa na pag-aaklas sa Diyos. Kaya yung parusa ay sa kanya at sa mga sumunod sa kanya, no? So sabi dito sa verse 11, sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ng utos upang ako'y dayain at sa gayon napatay nga ako. And then sa verse 12 po, kaya nga ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. So talagang ito yung expression ng holiness ng Diyos, ng pinakamataas na ng attributes ng Panginoon, ng Diyos, yung utos. Ganon kabanal ang Panginoon. At pinapakita niya dito na hindi ninyo kayang abutin ang aking pamantayan. Kahit ano pa ang inyong gawing kabutihan. Okay. Kaya yun yung sinasabi ni Jesus Christ na o yung matandang binatang mayaman mismo doon sa sa I think doon yun sa Mark chapter 10, no? Na nung nagtanong siya sa Panginoong Jesucristo, nung nakita niya ang Panginoong Jesucristo, ito sinabi ko na rin po noong nakaraan, ano po ang mabuting guro, ano po ang pwede kong gawin upang ako'y magkamit ng buhay na walang hanggan. So sinabi ng Panginoon, sundin mo yung lahat na nakasulat sa kautusan. Sabi nung binatang mayaman ay proud siya. Panginoon, nasunod ko na pong lahat yan. O guro, nasunod ko na pong lahat yan mula sa pagkabata. Tumawa ang Panginoong Jesucristo sa kanya na mayroong pag-ibig, no? Sabi niya, mayroon ka pang siyang nakalimutan. Pagbili mo yung iyong lahat ng tinatangkil ko, yung kayamanan mo, at ipamigay mo sa mga nangangailangan, sa mahirap. Anong ginawa anong reaction po nung mahirap, anong mayamang binata? Siya'y nalungkot at siya'y umalis. Kasi hindi niya po kayang gawin yung pinapagawa ng Panginoon Jesucristo. Against po ba ang Panginoon doon sa pagiging mayaman natin? Actually, ang punto lang doon ay yung priority, no? Hindi niya nagawang unahin ang Panginoon. And therefore, hindi niya naipakita yung kanyang pagiging mabuti doon. Kasi mayroon pa rin siyang nilabag. Yes, nasunod po niya yung halos lahat ng parte ng kautusan, pero mayroon siyang isang bagay na hindi nasunod doon. Yung pagiging mabuti sa kapwa. Yung pagiging pinapriority ng Diyos, no? Kaya walang kaligtasan sa pananangan natin sa sarili nating kabutihan, sa sarili nating righteousness. Kapag sinabi mo na ikay mabuti, ay susukatin yan sa pamantayan ng kabutihan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, walang mabuti na tao. Yes, meron po tayong kabutihan siyempre. Ay, hindi natin dinideny na mayroong mabubuting tao, mayroon nga mabuting atheist. Mayroon pong mabuting atheist. Kaya lang, sa kanila, yung kabutihan na yon ay ito ay kanilang access punta sa Panginoon sa langit. Ito ay kanilang passport para maligtas
Ito yung pwede nilang ilatag sa harapan ng Diyos para sabihin, Panginoon, ako itanggapin mo dyan sa langit kasi ako ay gumawa ng mabuti sa buhay ko. Noong pong panahon ng Middle Age, noong pag-usbong ng humanism, ang mga tao ay pinupromote nila yung kanilang sariling kakayahan na umunlad bilang tao, pati yung kabutihan nila. Mayroon po mga post teachers ngayon na talagang ini-encourage nila ang kanilang mga member na ipakita mo yung iyong sarili, yung iyong pagiging mabuti, yung kakayahan mo. Katulad na lamang ni Joel Osteen, yung best mo ay kailangan ay makita sa buhay mo. Diba? Your best life now, sabi nga doon sa ano ba yung books ba yun? Kailangan makita at itong buhay mo ito dito sa mundo, ito yung best. Kailangan ilabas mo yung kakayahan bilang ikaw, kasi bilang tayo daw po, bilang tao, meron tayong inner ability na maging maganda yung buhay natin, maging best tayo sa ating sarili. At at the same time, maging righteous din. Yun yung mga maling katuruan. At ito yung mga katuruan na tinatangkilik ito ng mga humanist. Kung kilala niyo po si Benjamin Franklin, siya po ay isang humanist. Siya po yung nakatuklas yata ng electricity, ano po. Hindi ako nagkakamali. One time, dahil gusto niya patunayan na siya ay mabait na tao, mabuting tao, in-encourage niya yung kanyang sarili na siya ay gumawa ng chart at nilista niya doon yung mga mabubuting bagay na pwede niyang gawin at yung mga masasamang bagay na hindi niya dapat gawin. Every day, chine-check niya yung mga mabubuting bagay na nagagawa niya. Hindi siya nakapagsinungaling, check. Hindi siya nakapagsalita ng masama, check. Hindi siya nakapag-isip ng masama sa kapwa, check. Hindi siya nagalit, check. Tapos sa bandang huli, after 1 week, nakita niya na nagawa ko pala. Sabi ni Benjamin, okay, mabuting tao na ako. Wow, mabuting tao na ako. Proud siya, mabuti siya. Pero ano po yung na-violate niya doon sa law? Yung nawalan po siya ng humility. Naging prideful siya. No? Yung irony nung ginawa niya yon, na nagawa niya yung mga mabuting bagay na yon, at nung nagawa niya yon sa kanyang sarili, naging prideful naman siya. Nawala yung humility sa kanya. So, kaya hindi po talaga magiging mabuti ang tao kailanman sa harapan ng Diyos. Si Satan, siya po ay nagpo-promote ng kabutihan sa tao na hindi kasama ang Diyos. Actually, yung kanya pong in-offer kay Eve, saka kay Adan, mabubuti naman eh. Diba? Magiging parang Diyos kayo. Mabuti mong tutuusin eh. Kaya lang, ayaw ng Diyos ng ganon. At ang paggawa ng isang kabutihan na hiwalay sa Diyos, ito ay kasamaan. Ito ay evil. No? Kasi ang tunay na mabuti lamang ay ang Diyos. Kaya kung tayo sa sarili natin bilang tao tayo ay nagsisikap na gumawa ng mabuti para tayo maging pleasing sa Diyos, hindi maging katanggap-tanggap. At ano po yung solusyon? No? Ano yung solusyon? Not the rules, but only Christ can change us. Ang pagsunod po sa mga rules o sa mga kautusan ay hindi po talaga ito makapagpapabago sa atin. It will not change our inner humanity. Kundi mga physical lang. Sa panahon po natin ngayon, ito yung tinatawag na legalism. Lalo na sa mga churches. Gawin mo ito, wag mong gawin yan. Ang legalism po kasi ay paggawa ito ng mga
bagay na dapat mong gawin na mabuti at hindi mo gagawin yung mga bagay na hindi mabuti. And then, pagsunod din sa mga rules, legalism. At ito po ay modern phase ng pagsunod sa law during the biblical times. Yung modern legalism sa panahon ngayon. Kung ano yung mga rules sa church, mayroon din mga legalistic na mga programa. Yung pragmatism, yung may mga programa kayo na sinusunod. Well, hindi naman masama na may programa, pero pagka yung mga program sa church, ang mga sistema ay ipinantay doon sa authority ng scripture, no? Na mas authoritative na siya, legalism na yun, di ba? At kung minsan ay nagiging essential na. Halimbawa, kailangan pagpasok ninyo ng church tuwing Sunday ay pare-parehas yung damit. Mayroong usapan na mga damit ay ganito lang. Mayroong mga churches na gano'n. Of course, we are not promoting na maging suggestive yung mga kasuotan pag Sunday, di ba? Dapat siyempre modest yung kasuotan natin. Pero natin sa sarili na pare-parehas ang damit na kailangan mahaba ang suot, mga babae, mahaba ang buhok. Legalism na po yun. Pagka nilabag mo, mayroong epekto sa kaligtasan. Yun pong legalism, yung mga paglabag sa rules, kapag nilabag mo yun, mayroong epekto sa kaligtasan na parang hindi ka naligtas kapag nilabag mo yun. Yun yung mga legalistic na rules. At hindi po ito nagpapabago ng atin pong pagkatao. Tanging ang biyaya lamang ng Panginoong Jesucristo ang makapagpapabago po sa atin. At sabi dito sa verse 13, ang ibig bang sabihin nito ay nagdulot sa akin ng kamatayan ng mabuting bagay? Hindi. Ang kasalanan ang pumatay sa akin sa pamamagitan ng mabuting bagay. Nangyari ito upang maipakita kung ano nga ang kasalanan at upang mahayag sa pamamagitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. Sabi po dun sa English niyan, utterly sinful. Grabe na, sadyang napakasama. Ang tao, hindi po niya makikita yung kanyang karukhaan, yung kanyang pagiging sobrang makasalanan. Malibang ihayag ng Panginoon Jesucristo sa kanya, sa puso niya, na siya nga ay makasalanan. Hindi mo makikita yung mga religious leaders during the time of Jesus Christ, hindi nila makita yung kanilang sarili na sila ay makasalanan, na sila ay mga hypocrites sa harapan ng Diyos. Kasi feeling nila righteous sila sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi hindi nila tinatanggap ang Panginoong Jesucristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang Panginoong Jesucristo. And therefore, they are blinded by their unbelief. Dahil sa kanilang kasalanan. Mayroon ding mga ganito sa panahon ngayon. Yung mga nagsasabi na wala silang nakikitang mali doon sa katuruan na kanilang tinatangkilik ngayon. Hindi nila nakikita na mali yun kasi wala sa kanila ang banal na spirito na magbibigay sa kanila ng discernment na mali nga yung kanilang pinangahawakang pananampalataya. At nakakalungkot po ito dahil kapag gano'n na hindi mo nakikita yung buhay mo na ito ay hindi nagko-conform sa truth ng Scripture and at the same time sa kalooban ng Panginoong Jesucristo, you are in danger. Yung iyong kaluluwa, yung faith mo. So kaya dapat ay tatanong natin sa ating sarili, magkaroon tayo ng discernment. Bilang Kristiyano, ang tanging solusyon ay magpasakop tayo kay Kristo. If we are really a genuine believer, Christian, ay hindi na tayo
saklaw ng kautusan, pero tayo ay saklaw ng Lordship ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ lamang po yung makapagbabago ng buhay natin. Kailangan magkaroon po tayo ng submissive heart sa Kanya at yung humility na buong pag-surrender ng ating pong sarili, ng ating pagkatao, ng lahat sa buhay natin. At doon babaguhin ng Panginoon ang ating pong buhay, ang ating puso, maging yung ating inclination ng puso natin, yung mga desire ng puso natin, babaguhin ng Panginoon nito. Talikuran, yung pagsisikap, paggawa ng mabuti para tayo po ay maligtas. So talikuran na natin yun. May mga kaisipan pa kasing ganun eh. Kahit Kristiyano na, ay sila ay nakadepende pa rin doon sa mga bagay na yun. Pero hindi natin sinasabi na Kristiyano ka na, mananatili ka doon sa Kristiyano na ako kahit hindi na ako gumawa ng mabuti. Tandaan po natin na ang isang Kristiyano, binago ng Panginoon at siya po ay nagbubunga ng mabuti. At day by day, nagiging kawango siya ng Panginoong Jesucristo. Kasi binabago tayo ng Panginoong Jesucristo. Mayroon ng kanta na kahit na medyo yung unbiblical yung kanyang lyrics, no? Sabi doon, binabago niya ako araw-araw. Baka pumiyak kayo doon. Tapos love-love na yung kasunod. Totoo naman na binabago tayo ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang buhay ng isang Kristiyano, ito po ay sanctification. Mayroong sanctification na nangyayari sa buhay natin. Pagpapabanal ng Diyos sa buhay natin. At kasama po doon yung mga good works hanggang sa tayo po ay unti-unti mag-conform sa kalooban ng Diyos. Kasi yun yung purpose ng Diyos sa atin sa Ephesians chapter 4. I think sa verse 24. Sabi dito, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Banal at matuwid na pamumuhay, hindi naman ito blind faith. Kundi kaya ka nagiging banal at nagiging matuwid yung pamumuhay mo ayon sa katotohanan ng Panginoong Jesucristo. At walang ibang katotohanan kundi ang Panginoong Jesucristo. At ito yung talagang makapagpapabago sa buhay natin. If we really fully surrender our life to Christ at hinahayaan natin yung mag-work out ang Banal na Espiritu sa atin, yung ating mga spiritual na kaloob, no? Hindi yung pagtatangs o ano pa mang paggagawa ng miracles, no? Kundi yung pagkilos ng Diyos sa atin, yung bunga ng Banal na Espiritu sa atin, yung kabutihan ng Diyos, makikita yun sa buhay natin. Ito ay patunay na tayo po ay binabago ng Panginoong Jesucristo. Of course, dapat na maging obvious po yung ating pagiging Kristiyano. So, hindi po tayo mababago ng anumang mga ordinances, mga rules. Ito po ay lalong nagpapabigat lamang sa ating pong buhay. Marami pong examples sa Bible. Ito po ay magpapalubha lamang ng manifestation ng ating pong kawalan ng kakayahan ng sundin ito. Tanging ang Panginoong Jesucristo lamang, mga kapatid. So as Christians, tayo po ay mag-rely sa Panginoong Jesucristo, pero tayo po ay hindi tayo maging complacent na Kristiyano. Kundi tayo po ay maging isang Kristiyanong nagbubunga ang ating pong buhay pananampalataya na nakakonform sa Panginoong Jesucristo. Kahit pong lahat ay mga dati. Ama naming Diyos, salamat sa iyong mga salita na pinagbulay-bulay namin ngayong gabi. Lord, continue to help us and may your Holy Spirit guide us, Lord God, towards your holiness, yung righteous living. And Lord, thank you for the realization that you have given us na hindi po namin talaga kaya na gumawa ng mabuti. Useless, Panginoon, paggawa namin ng mga kabutihang ito. Sapagkat ito po ay hindi naman talaga katanggap-tanggap sa iyo. Pero salamat sa biyaya ng Panginoong Jesucristo
na mula doon sa kapangyarihan po ng mga sarili namin kabutihan, mga buting gawa na ito, na magpapahamak sa amin, ay ang grasya ng Panginoong Jesucristo ay sadyang napakayaman sa buhay po namin. Kaya naman, ito po yung nag-overflow sa buhay namin at makikita po ito sa pamamagitan ng mga buting gawa. Thank you, Lord God, we glorify your name, Panginoon. Mga aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Anayin ko lang yung malapag si Pastor Eric, baka mali ko yung iba eh. Ang Diyos ay nag-create din ng evil. Pero yung evil na kinikreate ng Diyos ay natural evil. Kasi may dalawang uri ang evil. Yung evil na kasalanan o gawa masama, at yung evil na natural. Ibig sabihin, yung lindol, yung sa atin ay masama na mga natural na pangyayari. Lindol, kadiliman, kaya doon I create light, I create darkness. Yung darkness kasi, evil siya, masama sa paningin natin. Pero sa Diyos hindi. Sa atin lang yung masama. So yung mga natural na calamities, yung lahat ng mga evil na pangyayari, na hindi naman moral evil. Yung moral evil, yun yung hindi ginagawa ng Diyos. Kasi ang moral evil ay nanggagaling sa nilikha, doon sa puso nung nilalang, yung pagsalungat sa Diyos. Pero ang mismong Diyos din, ay gumagawa din ng evil, pero natural evil. Para lang maano kasi, baka magkaroon ng pananaw na ang Diyos pala gumagawa din ng evil. Baka akalain pati si Satanas ginawa ng Diyos. No? Si Satanas ay naging evil ayon sa kanyang sariling desisyon, hindi sa desisyon ng Diyos. Pero pinahihintulutan ng Diyos ang evil, yun ang tamang term. Kaya may nangyayaring masasama, kaya nagkakasala ang tao, dahil pinahihintulutan niya, dahil mayroon nga free will, may freedom. Hindi naman pwedeng sagkaan ng Diyos yung paggawa ng tao ng masama, na parang gawin siyang robot, hindi nawala naman siya ng pananagutan. No? Paano siya parurusahan ng Diyos kung ang Diyos din naman ang nagpagawa ng masama sa kanya? So, siya gumagawa ng masama, sa kanyang puso galing, pero pinapahintulutan ng Diyos yun. Para ang tao, hindi siya pwede magdahilan. Ako na may nagkakasala dahil gusto mo. So, hindi pwede yun. So, yung natural evil ay nilikha ng Diyos. Yung moral evil ay hindi. Tsaka yung tayo ay patay sa kasalanan, patay sa kautusan, di ba? Dead to ano? Ano ba tayo? Dead to the law. Opo. Buhay kay Kristo. Oo, kasi yung law na tinutukoy doon, yung law na 613 yung mitzvot. Hindi yung law na kay Moses, mitzvot. Kailangan talaga magkaroon ng distinction. Under pa tayo ng law ni Moses. Hindi pwede tayong patay sa law ni Moses. Kasi, under pa tayo ng saik law, na moral law. Kasi kay Moses din binigay yun. So under tayo sa 10 utos, pero hindi tayo under sa kautusan ng mga utos. Hindi tayo nararapat na sumunod doon sa mga seremonya kasi hindi naman para sa atin yan. Yun ang tinutukoy na kautusan doon, yung mitzvot, 613 laws, yung do's and don'ts ayon sa Mosaic law. Pero sa moral law, na-divide ni Jesus Christ sa dalawa lang. No, kanyang binuod, sinamarize. Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat, ibigin mo ang Diyos na gaya ng iyong sarili. Yung moral law kasi, doon na uuwi ang moral law sa dalawa niya. Kaya ang utos nating sinusunod, law of love ni Christ. Kasi baka mag-isipin naman nila, hindi na tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Kailangan pa rin natin sumunod. So hindi tayo pwedeng mag-anti-nomianism. So yun lang.